Tignan nyo naman yung aakyatin ko. Kakataas pa para makaakyat doon. Kanina may inakyat din ako na ganyan. Sobrang hingal ko. Grabe yung elevation. Good luck sa akin. Ayan, malapit na ako sa katotohanan. Actually, yung mga elevation, parang ano lang part talaga siya nung walking. Kanina hindi ko na nakuhaan or na videohan. Ang struggle ko talaga, meron ako nadaanan na baha. Banda doon kasi yun yung pagitan ng baba akyat. So medyo malalim-lalim siya para sa sapatos ko. Kaya medyo kinabahan ako. Tapos at the end nung baha, sa dulo, merong aso na naghihintay sa akin. So, naghintayan kaming dalawa. Hinintay ko siya na umalis. Hinihintay niya rin akong lumakad. Sayang, di ko na-videohan. So, eventually, sumuko rin siya. Umalis siya. Kaya nakadaan ako. So, dead man na lang dun sa baha. Ayan, mukhang ligtas naman yung sapatos ko. Mark safe. Ito na, malapit na ako sa dulo ng paahon. Paakit na ako dun sa highway. Mamaya bibidyoan ko pag nandun ako sa taas. Tapos tuturo ko kung saan ako nanggaling. Ito na yung last na paahon. So, pag natapos ko yan, nakarating ako sa dulo, highway na. So, dyan ko na lang siguro sila hihintayin. Kasi nakasasakyan sila. Tsaka medyo malakas na din yung ambon. Malalaki yung patak. So, kung kakayanin ko pa, syempre dapat kayanin. Abot ako hanggang main gate sa paglalakad. Medyo nakakahingal lang talaga to. Saka bumabagal yung lakad ko. Kasi dapat naman din talaga kasi madulas yung daan. Ayan. So yung usual route ko kasi doon sa amin sa 176, Barangay 176. Maingay, maraming sasakyan. Tayong tao, maraming makakasalubong. Dito naman, ikaw lang mag-isa. Kaya medyo nakakatakot. Baka may makasalubong ako something. Ayan na. Oo, ang nare-record, naririnig. Pero nag-start na yung nag-start na yung hingal ko. Look, ang daming alugbati, oh. Wow. Masarap yan sa munggo, guys. Medyo nagiging intense na yung hingal ko habang papalapit. So, tignan nyo naman yung slope ng daanan. Pwede ako magpagulong-gulong din. Kapag nalaglag ko na dulas ako. Teka lang. Ikot ako. Kita nyo? Ayun yung mga dinaanan ko. Bundok-bundok. Yan, medyo hindi na ako natutuwa sa hingal ko. Sobrang ano na to. Sobrang steep. Kumbaga sa angle, parang ano na to. Ewan ko. From 90, ano ata to? 80 degree. Okay. So, minto ako ng pagbibideo kasi may dumaan na motor. So, baka parehas kami ma-distract. Eh, medyo madulas talaga yung daan. Baka ma-aksidente kami parehas. Okay. So, eto na siya. Malapit na ako sa katotohanan. Tignan nyo naman.
Halos na-cover nung daanan yung capture ng camera. Hindi na nakikita yung mismong destination. Ganyan katarik. At hindi na rin ako mapagsalita ng maayos. Tawa na may hingal ko. Ayan. Dito na ako sa highway. Tabi muna tayo. Okay guys. Nagawa ko siya. Ngayon, ito naman yung next na challenge. Kung aabot ako sa main gate. So as of now, kanina last na tingin ko, last na check ko, naka 5,000 steps na ako. So actually, yung average daw is 10,000 per day. Kabuuan na yon. Pero ako kasi ang ginugol ko, kasi stay at home lang naman ako, morning pa lang, nakumpleto ko na or makumpleto ko na yung 10,000 steps para, alam mo yun, hindi ka mangangamba within the day. Nasa bahay ka. Kung nakumpleto mo ba yung 10,000. So, yung mga lakad beyond 10,000, bonus na yun. Diba? Additional license para kumain ng carbs. Charot. Hindi. So, kasabay nitong pag lalakad ko 10,000 steps daily is nagbawas na rin talaga ako ng carbs. So, tumawag yung mister ko kanina. Natanong niya kung nasaan na ako banda. Siguro magkita na lang kami dito. Dadaanan niya ako. Ang ganda nung nung trail. Ang ganda nung daan. Parang nasa Hollywood movie. Ay, we? Ayan, ang saya. Ang ganda, very pang reels. Nga pala, nag-start ako, ang starting weight ko is 68. So, ang liit ko lang, 5 feet lang ako. Tapos, 68 kilos. Imagine kung gaano ako lumobo, kataba. So, actually, hindi lang naman dahil sa pagpapayat kaya ako ito ginagawa. Kasi, di na rin ako feeling healthy. May edad na din. Tapos, madalas lang magsakitan yung mga katawan ko. Ayan, teka, tumatawag yung mister ko. Yun, kala ko nandyan na siya. Parang tumawag lang siya para manggulo, charot. Hindi naman siya makita. Ayan. Sabi ko lumagpas na ako dun sa main clubhouse. So, I think sa iba nga siya dumaan. So, may isa pang dadaanan kasi sila dito. Sa loob. So, baka dun ko na lang sila kitain. Or kung hintayin niya ako. Dun sa main gate. Ito kami sa main gate. Medyo malayo-layo pa ata ako sa main gate. So, good luck sa akin. Good luck din sa patience niya maghintay. Actually, part 2 na to ng walking ko kasi kanina nag-part 1 ako doon sa kabilang subdivision. So, nag-almusal sila doon and ako, para makaiwas ako sa pag-aalmusal, nag-start na ako mag-walking doon. So, this is the part 2. And, I think, pero pa akong part 3 kasi may isa pa kami pupuntahan. So, check ko lang kung, hindi ko alam kung nakakailang steps na ako eh. Pero siguro mga may 7,000 steps na. Ayun, ayun sila oh. Diba? Kita mo yung ikot, swabe. Sasakay na ang passenger princess. Ito na nga, sabi ko na nga ba may part 3 eh. And as of checking, nakaka 8,200 steps na ako. So, konti na lang. Matatapos ko na naman yung 10,000 for day 4. So, kita-kits tayo bukas para sa day 5. Sige. Bye! Aso.